Dante, dahil wala pa ring TRO laban sa PUV franchise consolidation, ano ang susunod na hakbang ng mga petitioner? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ng abogado ng mga petitioner tulad ng Piston na si Attorney Nery Colmenares dahil wala pang ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema hanggang sa mapaso na, Ella, ang deadline ng pamahalaan sa PUV franchise consolidation nitong nakaraang December 31, 2023. Maaari niya silang maghain muli ng bagong petisyon sa Korte na hihiling naman ng status quo ante-order o ibig sabihin nito, Ella, ay ibalik sa kung ano yung dati. Ngunit dagdag pa ni Atty. Colmenares, maiging hintayin muna partikular ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang desisyon ng Supreme Court hinggil sa kanilang petisyon. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anya ay maaari ding maglabas ng pahayag hinggil dito na dapat hintayin ang desisyon ng Korte. Huwag kansilahin ang prangkisa ng umiiral na PUV operators. Kapag hindi naman umano ipapatupad ang PUV franchise consolidation, ay walang pinsala o injury na mangyayari. Pero kapag ipinatupad ito at hindi napapayagang pumasada ang maraming operator at driver, malaki ang epekto sa kanilang kabuhayan at maging sa mga commuter. Batay din umano sa nakuha nilang impormasyon, hindi naman kaagad na ang mga jeep na magagamit sa susunod na mga buwan ay moderno na, kundi gagamitin pa rin naman ang mga lumang jeep. Yan nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.